Alam niyo talagang hindi hihinto yung mga ganyang gawain kapagkat meron silang pinahahawakan na sinasabi nilang titulo ng lupa. Pero kung ito nga ipatutupad sa korte, na sa pagsasampa ng kaso ukol dyan sa usapin sa lupa, ay talagang hanapin yung titulo ng lupa. Mga aspihado kung magsampa ng kaso dahil sila mapapahiyalan sa korte. Kaya katulad doon sa inyo sa isang jurisprudence na sabi ng Supreme Court, itong complainant, sinasabi niya siya nagmamayari ng lupa, pero sinasabi niyang titulo raw ang hawak niya. Nung ipakita, titulo ba? Hindi ho, certificate of title. Kaya etong sistemang ito, nagtataka lang tayo, bakit hindi mabigyan ng anumang pansin ng ating gobyerno. Samantalang etong pangunahing problema ng mga tao, hindi lang ngayon, kundi noong minana ng minana. Pero ito inihahayag natin para hintuan na ang karokohang ito. Na isa na lang tao magpapalis basta sa nakatira sa lupang hindi naman talaga kanya. Pinabakuran pa, walang court order. Kita niyo yung lakas ng loob. So ngayon dito, dadako ulit tayo rito sa ating tatalakayin na sinasabi nga natin, ito ngayon ay nalaman natin ang original registration, original certificate of title, subsequent registration. Meron tayong iparirinig sa ating mga taga-subaybay na ito ay interview sa isang mataas na official dyan sa LRA. Dito titignan ko kung ito ay merong mapupulot na mali yung ating mga listeners, kasi tayo kaya natin i-discuss ito para makita nyo kung alin ang mga kamalian dito sa sinasabi nitong mataas na opisyal na ito dyan sa LRA. Ito nga, sandali, titignan natin, ipi-play lang natin yung kanyang mga sinasabi. Dali lang at iparirinig ko natin, itatapat ko lang itong cellphone dito sa aking ginagamit yung cellphone para marinig. Mandate. Ang mandate po, basically ang mandate ng Land Registration Authority. Kami po yung nagmamanage or nag-ooperate ng lahat ng mga Register of Deeds offices sa buong Pilipinas. At ano po yung ginagawa at anong mga serbisyo ng mga Register of Deeds ng mga sa buong Pilipinas? Sila po yung tumatanggap ng mga deeds or instrument pertaining to registered and unregistered land. Kami yung repository ng mga titulo, ng mga dokumento tungkol sa lupa. Kami rin yung inaatasan ng husgado at ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan na may karapatang mag-issue ng titulo para irehistro. Ang konsepto po ng registration, bakit ito nire-rehistro yung mga titulo at mga dokumento? Para po maging binding sa buong mundo. Ibig sabihin, parang pagka ang iyong titulo at ang iyong deed of instrument ay narehistro mo sa Register of Deeds, ito po may visa sa buong mundo. It affects and notifies the entire world. So, kinikilala. Kinikilala. Parang ito, pinutol lang muna natin ating issue ukol doon kasi kung paliwanag. Dito may tatlong kamalian. Inihayag nitong mataas na opisyal ng LRA. Kung tayo makikinig. Kaya dito yung nag-i-interview, bilib na bilib akala niya, tama. Yung sinasabi. Merong mga kamalian. Dito tatlo ang kamalian na nating pero, siyempre, dito sa mga nag-i-interview na wala namang kaalaman, parang ordinaryong tao rin. Tayo, maniniwala sa lahat ng sinasabi. Anong isang kamalian dito? Ang sabi niya, ang RD daw, tumatanggap ng mga deeds or instrument pertaining to registered or unregistered land. Tatandaan ho natin, ang buong Pilipinas, rehistrado. Ang mga kalupaan na hindi rehistrado. Ayan, titulado lahat yan. Ayan, tatandaan ho natin Bibigyan ho natin ng kaukulang paliwanag. Sapagkat doon tayo sakupin ng Espanyol. Hindi ba merong isang titulong sumakop di title yan? Ayan yung Islas Pilipinas. Umiinit ulit ang usapan dyan sa tawag nating Scarborough Shoal. Hindi ba sinasakop ng isang titulo
na ito ay pinaburan pa nga ng tribunal na dumidinig dito sa usaping ito ng China at saka ng Pilipinas para patunayan kung sino talaga nagmamay-ari. Bakit tayo nanalo laban sa China? Kasi meron tayong ipinakitang titulo. Akala nila mapa lang yan. Hindi mapa yan. Ayan ay titulo. Sapagkat kung hindi titulo yan, hindi tayo mananalo. Pag sinabi kasi yung titulo, ayan ay pag-aari, ownership ng mga kalupaan. Hindi lang ng kalupaan, pati karagatan. Kasi iba ka uli, hindi nila nakikita na kung ano yung isang titulo. Hindi ba sa isang titulo, nandyan ang sukat ng lupa? Nandyan nakadefine ang alin? Ang hangganan o boundaries or beach and bounds. Pangalan ng taong nagmamay-ari. Nasabi nating Islas Pilipinas. Hindi dyan, hindi ba nakapangalan yan? Sinunod ang pangalan ng titulong yan kay King Philip II of Spain. Meaning na Republic of the Philippines Las Islas Pilipinas Sinabi pa kung sino may-ari. Came from King Philip II of Spain. Kitang-kita, yung hangganan nakadefine. Yung hangganan na sinasakupan ng titulong ito. Akala kasi nila, ayan ay mapa lang. Hindi kasi nila naiintindihan kung ano yung mga nakasaado sa titulo ng lupa. Kaya ganyan sila magsalita. Bakit tayo nanalo? Kung hindi titulo yan, hindi tayo mananalo. Kasi ang China, mas yung pinakita nilang mapa, mas luma pa Yung 9-dash line. Tignan nyo yan. Ang hinahanap dito, pag sinabing pag-aari ng lupa, titulo ng lupa. Ngayon, itong Las Islas Pilipinas na actually, bago pa ipasok o pairalin ng Torres System dito sa Pilipinas, itong Las Islas Pilipinas, 1891, naging titulo propiedad de terrenos, Royal Degree 01-4. Ngayon, ipinasok ito sa ilalim ng Torres System para mairehistro itong Spanish title na ito sapagkat ito lang naman talaga ang kinikilala sa ilalim ng Torrent System na titulo ng lupa na qualified sa registration. Wala nang iba. Sige, bumasa kayo ng ng mga batas sa palupa kung meron pang ibang titulo na kinikilala sa ilalim ng Torrent System. Walang iba kundi lahat yan Spanish title. So ngayon, nung i-validate ng Land Registration Court, ang titulong ito naging OCT 01-4 covering the whole archipelago. Yung sinasabi doon sa Decision with Compromise Agreement, page 71, ni dating Secretary DOJ Salvador Marino, na ang gobyerno nag-issue ng isa lamang Certificate of Title OCT 01-4 covering the whole archipelago. Ayun, ibig sabihin po, sinasabing covering the whole archipelago. Ang titulong ito, siya ang sumasakop na irehistro ito sa sa Torrent System. Kaya walang sinasabing unregistered land. Lahat yang kalupaan sa buong Pilipinas na irehistro yan. Sa pamamagitan ng isang titulo ng lupa. Ayun yan, kaya dito nagoyo ang pag-iisip ng buong Pilipino kasi sinasabi nilang meron daw registered o unregistered land. Ayan, isang maling kamalian. Sige, sabi nga natin sige, lumutang kayo. Ipagtanggol nyo ito. Yung sinasabi nyo merong unregistered land. Katarantaduhan niya. Ginoyo lang tayo rito para iba rito, makapag-land grab. Dito sa sinasabi nila, idudugtong nga lang natin yung sinabi, kami po yung repository. Ibig sabihin, imbakan ng mga titulo ng mga lupa o dokumento tungkol sa lupa. Ayun sinasabi nila. Kung ang isang tao gustong hanapin, kunyari, meron kang certificate of title na hawak, gusto mong hanapin ang pinanggalingan titulo dyan, napakadali. Pupunta ka sa LRA sapagkat meron na mga record number Madaling hanapin. Ano ba record number na sinasadya sa certificate of title mo? Eto, 6104. Hahanapin nila ron. Nandun na yun sa record number, isang isang file yan. Na ayan lahat ang mga dokumentong ginamit sa pagpaparehistro ng isang tao. Pangunahin, nandiyan ang titulo ng lupa. Kaya hindi mahirap mag-trace back. Sinasabi ng iba, naku, ibig nyo sabihin, ang hirap niyan, isa-isahin pa namin yung mga, yung mga taong mga napagbilihan ng kalupaang yan. Mahirap nang magawa yan. Hindi, napakadali. Kasi hindi nga natin alam yung mga pamamaraan, yung proseso, kung paano ang trace back. Pero dito,
mismo nandiyan sa Certificate of Title, siya ang magsasalita. Sapagkat ang Certificate of Title, nandiyan lahat din ang alihin, ang mga vital information, pangunahing impormasyon ng titulo ng lupa. Hindi nawawala yan. Kaya ayan ang nakita nating unang diferensya dito sa isinaad ng mataas na opisyalis ng LRA. Ngayon, pangalawa, kami din yung inaatasan ng husgado at ng iba pang ahensya ng pamahalaan na may karapatang mag-issue ng titulo. Ang nag-i-issue ng titulo? Hindi tayo, denggoy siya. Mapabinsalang denggoy siya. Tayo nagsasalita sa korte, tayo pa nagiging mali, tayo pa nagiging katawa-tawa. Magsalita itong ibang mga abogado, sila napakarurunong. Ayan, isusunod natin yung mga yan, yung mga naging desisyon na yan, lalo na yung PhilInvest, yung mga abogado nila, antindi rin magsaliksik. Siyempre, batteries of lawyers yan eh. Kasal lang nila yung isang mga lawyer, eto, saliksikin mo ito, eto, i-research mo ito, eto, i-research mo ito. Kaya, antindi rin ang sagot nila. Pero sa isang hindi nakakaalam, maniniwala dito sa mga isinasaad nila at sasabihin, yung mga dokumento niya pala, maraming depekto eh. Pero yan, isa-isahin din natin yan para ipakita natin yung kamangmangan, kabubuhan ng mga lawyers na ito. Kasi kainis lumalabas tayong ginagawa parang sira-ulo rito eh. Dito. Kita nyo, nilabag nito ang 3 konstitusyon natin. Ano ba sinasabi ng 3 konstitusyon natin? Hindi ba? Dapat, kung ang isang tao nagmamay-ari ng lupa, dapat meron siyang titulo. Na dapat ang titulong yan nanggaling sa hari. Teka muna. Ito bang tinatawag dating LRA o RD? May karapatang mag-issue ng titulo? Kasi ito sinasabi nila eh. Sila raw may karapatang mag-issue ng titulo. Tignan yan. Treason yan. Mismo nilalabanan nyo rito. Hindi lang isa, hindi dalawa, kundi 3 konstitusyon natin. Sabi ng konstitusyon, dapat lahat ng titulo manggaling sa hari. Teka muna, bakit dito? Sa RD o sa LRA nang gagaling ang titulo ng lupa? Kawalang hiyaan. Naitatak sa isipan ng milyon-milyon Pilipino. Ano pa isang mali? Mag-i-issue ng titulo para i-rehistro. Tama. Ang titulo, i-rehistro. Pero kung ang titulo galing sa LRA, RD, hindi naahayos sa batas yan. Labag sa batas yan. Wala kayong karapatan na mag-i-issue kayo ng titulo, sila mag-i-issue ng titulo para i-rehistro. Ang batas, kapag ang RD o LRA mag-issue ng Certificate of Title, hindi na titulo ang ini-issue rito, kundi Certificate of Title. Ibig sabihin, ang ini-issue nila, sila nag-i-issue ng Certificate of Title, hindi titulo. Ngayon, mag-i-issue kayo ng Certificate of Title, tapos ang i-issue nyo, titulo. Ay, malaking katarantaduhan na yan. Dito, grabe na eh. Ang kawalang hiyaan na nagaganap dito sa sistema, sa ating bansa. Kaya dito, ini-educate natin ang mga Pilipino para at least magkaisa na tayo. Hintuan na natin ang kawalang hiyang ito. Tingnan nyo, binabakuran kayo na walang court order. Pinangahawakan nila ang lakas ng loob kasi meron daw silang titulo ng lupa. Pero ayon sa batas, hindi naman talaga titulo yan. Na isang Certificate of Title na wala naman talagang pinanggalingan na titulo ng lupa para may issue yan. Ibig sabihin, ayan ay walang bisa. Sakasakali man ang Certificate of Title na yan talagang mayroong pinanggalingan titulo. Hindi pa rin kaya ng ownership ng lupa eh. Wala pa rin bisa yan. Kailangan ipakita mo pa rin ang Spanish title. Wala na nga ang Spanish title. Pinanggalingan eh. Ang lakas pa ng loob. Double dead ito. Itong Certificate of Title net ay itutuloy ho natin ang ating gagawin pa rito pagsisiyasat. Ukol dito sa sinasabi ng isang mataas na opisyal dyan sa LRA para makita din na hindi lahat ng sinasabi nila ay totoo. Maraming salamat sa inyo at hindi sa lahat ng ating magiliw na taga-subaybay.